Pupurihin po ang Panginoon. This is the day that the Lord has made within of us. Ano po? Patuloy na salamat sa biyaya ng ating Panginoon. From the rising of the sun until it's going down, andun ang ating pagpupuri at pagdakila sa ating buhay na Diyos. Yan, salamat po Pastora Badet sa pagkabasa ng ating pagninilaayang salita. At ito nga po ay sa Aklat po ng Hope. Nasa chapter 14 na po tayo at 2 chapter na po lang at tapos na tayo sa ating pong pagninilay sa Aklat ng Hope. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, merciful God, we thank you so much once again na narito kami na minsan pa'y nagkakatipon sa iyong banal na pangalan. Salamat nga po sa bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pag-asa. Salamat Panginoon, we have the breath of life, may sikat ng araw na tumatanglaw sa amin, meron kung saan ay simoy ng hangin, na kung saan ay lumayakap sa amin. Meron kami mga buhay na patuloy na nagpupurit, dinadakila ang banal mong pangalan. O Diyos, muli sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, sa aklat po ng mga Hope, ito po ay panibagong kapahayagan na ipaloob mo, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, God, at ikontrol mo ang aking labi at dila, mga bagay na hindi mula sa iyo ay hindi pumabigkas ng mga labing ito. As I pray and ask to your Holy Presence, O Holy Spirit, to be upon us, O God, to be behind us, before us, and beside us, O Holy Spirit, at ikaw nga po ang Diyos na patuloy na mangungusap, magpapalalim, at patuloy na magbibigay ng kaaliwan, ng kapaliwanagan, ng karunungan, ng kaalaman sa bawat aking mga kapatid na narito, God. The 14 participant, ang 14 na kaluluwa narito sa loob, hayaan mo nga po, God, na sa aming pagtunghay, hayaan mo nga po, Holy Spirit, na ikaw po ang Diyos na kung saan ay mangungusap. Gamitin mo lamang mo ako. Make me a vessel for your glory, O God. Hindi po ako karapat-dapat, ako po'y madumi at inaamin ko ang aking mga pagkakasala, pagkukulang sa iyo, maging sa bawat isa sa amin. Naamin po namin, O God, na hindi namin marating, maabot ang tunay na iyong kabanalan at katwiran. Pero salamat sa habag at kalinga mo, meron kaming Jesus na kung saan namamagitan, meron kaming ina-acknowledge na banal na dugo na ay Panginoong Hesus na siya maglilinis, maghuhugas, magdadalisay sa lahat ng aming karumihan, O God. Sabi nga po na iyong mga salita, mga kung kami po yung nagpapakumbabang humihingi ng paglilinis, patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali. Nariyan kang matuwid na Diyos na ang pagpapatawad ay narot. Kaya salamat po. Salamat for your goodness, faithfulness sa bawat isa sa amin, O God. Salamat Holy Spirit. Wala po alam po namin na sa umpisa pa lang, sa pag-awit, sa pagbabasa ng mga salita mo, andiyan nga kasama na po namin. And this is the essence, this is na kung saan ito yung sentro na aming ang gawain ito. Kaya ikaw po ang papuri at madakila sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, God bless po sa bawat isa. Tayo nga po ay nasa ika-4 na pong chapter na po ng atin pong kung saan ay ating pag-aaral. Ano po? So dito po ay makita po natin na kung saan andito na po na personal lang nagkakaroon po ng pag-uusap ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, at saka si Hope. Ano po? Dito po sa binasa ni Pastora, salamat po Pastora, makita po natin na kung saan ay yung pagsasalita ni Yahweh kay Hope. Ano? Na kung saan ay makita po natin na dito po sa 2 to 5 na verses na binasa ni Pastora, na andun makikita po natin na kung saan ay sa mga panahon na kung saan ikukumpira po natin ang ating mga sarili sa panahon na tayo po ay andun nga po yung ating defining moment, yung ating panahon na tayo ay dumaraan sa mga sakit paramdaman. May mga pagkakataon, ako personally, hindi ko pa kilala ang ating Panginoon, talagang ako po ay nagtatanong ng bakit nangyari ito. Yung po pala ay ma-realize ko dahil sa kakulangan nga po ng kaalaman na yung sinasabi sa aklat ng ating mga sa banal na salita ng ating Panginoon, my people are perished for lack of knowledge, na kung saan, kung titingnan mo po natin, wala tayong karapatang magtanong sa ating Panginoon ng bakit nangyari ito, no? Makikita po natin na kung saan ay, pag sa atin, pag tayo nagmamature na, personally, ako po, pag nangyayari mga bagay na hindi natin inaasahan, Lord, salamat, makaya ko ito, kasama kita. Hindi na yung bakit nangyari ito, bakit yung andun nga po yung paghagulgol natin, na andun yung ating sama na loob, andun yung ating kung saan ay pagpapakita na kung saan wala tayong respeto at paghalak sa katwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Okay, dito po kay Hope, nakita nga po natin na kung saan ay, kung sabi nga po ay sa atin po ay hindi po natin nakita na kung saan ay si Hope ay kumbagay na andun ako na kung saan ay pinakita ka agad na dito na si Hope ay inaangkin na yung kanyang kung saan ay pagkakamali. Ano?
Sabi nga po dito, if Job did not comprehend the working of God's creation and understand why things happen as they do, how did he think he could question God about this admiration? Ano, yung administration ng Panginoon ay naandun nga po dahil nakita nga po natin na kung saan ay si Job ay andun ang pagkakilala sa ating Panginoon. Ano, na kung saan ay kaya nga sabi nga po niya dito sa verse 4, narito akong hamak, walang kabuluhan. Kaya kita na po niya, wala akong isasagot, bibig ko ay tatakpan. Kung makita po natin, ano po, throughout his time of suffering, sa panahon na kung saan dito sa kanyang paghihirap, pagkawala na lahat ng kayamanan ng kanyang mga anak, at nandun nga po na siya po ay meron pang kung saan ay halos mabulok na yung kanyang katawan, ay nakita po natin dito mga kapatid na andun pa rin po throughout the suffering, Job long have an opportunity to plead with innocence before God. Dahil totoo naman na wala siyang maunawaan na bakit naganap sa kanya yung mga pangyayari iyon. Pero sabi nga po, wala daw po siya. Sabi nga po niya dito ay wala siyang kabuluhan, wala siyang isasagot. Ano? So, andun nga po na kung sa ang Diyos ay lumapit na sa kanya. Sabi nga po, here, God appeared to Job and gave him that opportunity. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos si Job na magsalita. Ano po? But Job decided to remain quiet. Binili pa ni Job na siya ay maging matahimik at andun nga po na kung saan ay sabi nga po dito, because he was no longer necessary for him to speak. Alam niya na walang dahilan para siya ay mga tuwiran sa ating Panginoon sa sandali ito. Ano? And God showed Job that is limited human being. Pinakita nga po ng ating Panginoon kay Job na siya ay may limitasyon na pagiging tao natin. Sa pagiging nilikha ng ating Panginoon, may limitasyon ng ating kakayahan, may limitasyon ng ating kaalaman, may limitasyon na bawat sandali na ating buhay. Sa lapangan, si Lord lamang po ang may perfectong pamamaraan. Kaya nga sabi dito, na kung saan he had neither ability to judge. Ano, wala po siya tayong kakayahan ni Job. Kung sino natin ang sarili natin sa ating Panginoon, wala tayong karapatan na husgahan ng ating Diyos ang gusto niyang gawin sa atin. Sabi nga po, he had neither the ability to judge the God who created the universe nor the right of us why. Wala tayong karapatan dahil tayo nga pinagmamature na, itinuturo po sa atin sa pagiging Kristiyano at po sa mga bago pa na kung saan ay itinuturo po nga po sa atin ngayon na wala tayong karapatan na magtanong sa lumikha sa atin. Diba? Sabi nga po ay siya nga po yung tayo ay isang luwad lamang o putik na gusto ng ating Panginoon. May gusto siya na kung sa ihubugin tayo sa ayon sa kanyang naisin para sa kanya. Ano? Na kung sa ikaluluwalhati niya. Kaya po ang sabi nga po dito, nagpapakita na kung God action do not depend on ours. Ang naging reaksyon, ang naging gawang ito ng ating Panginoon na hindi para sa atin, kundi He will do what He knows is best. Kundi kung ano yung gusto ng ating Panginoon ay karapat-dapat sa bawat isa sa atin. Sabi nga po dito, regardless of what we think is fair, kung sa iniisip natin, Lord, wala naman ako pagkakamali, tama naman yung ginagawa ko, pero wala po tayong kung saan ay karapatan na mag-complain. Dahil ang sabi nga po, kung titingnan po natin, kaya mahalaga po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi nga po sa Isaiah, my ways is not your ways, and my thought is not your thought. So makita po natin yung mga bagay na yun. Pag sinabi ng ganun, kaya nga po tayo, pag tayo ay luto na sa salita ng Diyos at lagi natin nababasa, magpe-penetrate na po sa atin yung kapangyarihan nun. Kaya nga po yun, naging experience ko din po yun, nung ang aming chairman noon sa aming ministerial ay napakabait, ang dami niyang mga plano na kung saan ay talagang meron siya potensyal para magkaroon kaganapan ang mga plano ng Diyos sa aming bayan. Yan po sa aming bayang nilikha para po sa kaayusan ng aming bayan na po siya kasama doon ang values. Pero yun nga po magkapanahon ng pandemic ay siya ay pumanaw dahil sa nga po siya nagkaroon ng COVID. Kaya nga may mga patanong ko noon, sabi nga po ay sa aming pananalangin, ay sabi ko, Lord, ay hindi naman sa ako nagtanong, kundi Lord, pwede po ba nabigyan mo po siya ng dagdagan, tugtungan, pagdagalingin pa siya. Pero nung pumanaw na siya, isang verse nga po pinakita sa akin natin, Panginoon, at yun nga po sa Isaiah, my thoughts, it's not your thought, my ways is not your ways. Kaya, nung mabasa ko po yan, bigla po yung nagsubside yung aking emotion, yung aking para bang malamig na tubig, ako siya bumuhos sa akin, sabi ko, Lord, ikaw talaga to. Ikaw talaga yung kumikilo sa bawat sandali ng aming buhay. Ano po? So, ayan, that action is not depend on our, sabi, and He will do what He knows the best, regardless of what we think is fair. It is important to note, however, that God came to Job, demonstrating His love and care for him. So, ikipagpapakita rin
na kung saan sa ginawang yun ang nangyari, gaganap na ito sa kay Job, na naranasan niya, pagpapakita pa rin ng Panginoon na kung gaano niya ito kamahal at kung paano ang Diyos ay nangangalaga. Singkahulugan sa ating buhay. In spite na of our circumstances, mga difficulties natin, defining moment natin na naranasan, ando na hindi mawawala, nangangalaga sa atin ng Panginoon. Mahal pa rin niya tayo at pinararanas niya at niluloob niya na maranasin natin ang lahat ng iyon. Kasi kahulugan, kung ano ang ginawa natin Panginoong Jesus, di po baga, namuhay siyang pangkaraniwang tao, kahalubilo ng mga kasalanan, na kung saan after ng kanyang pamumuhay ng 33 years ay siya ipapako sa krus. Diba? Kung gaano, kung saan sa mga magulang, kung gaano, ako nga po nag-alaga lang ng pamangkin, pero andun po, hindi sila nagmula sa aking katawan, laman, pero yung pag-aalaga mo, yung passion mo, yung pagmamahal mo, na kasi pag sila ay kung ano mga problema, para ang sakit-sakit sa iyo. Pero how much mo yung ginawa ng ating Ama sa bawat isa sa atin, ano? Ibinigay niya ang ating Panginoong Jesus para sa atin to redeem us from our sins. Ano po? So, ayun po, nakita po natin na kung gaano pinakita ng Panginoon yung ating pagmamahal. Sa nga, it is important to note, however, that God came to Job, demonstrating His love and care for him. Kaya nga po ito sa verse, sa chapter 40 na ito, pinakikita ng Diyos kung gaano siya nagmamahal sa kay Job, na kasing kahulugan sa atin din po yun sa panahon ito. Ano? Yun nga po sa kung saan ay nakita po natin na kung sabi nga po dito sa kung saan dito din po sa verse 4 na kung Job was overwhelmed. So, kumbaga, kung overwhelmed sa kung saan ay nag-revelasyon sa kanya ng ating Panginoon at naunawaan niya kung paano ang isang taong nilikha ng Diyos na tayo yun ay meron pong nais ipahiwatig. Yung secret wisdom ng ating Panginoon sa bawat isa ay ipinakita niya dito kay Job. Ano? Naramdaman po ni Job na kung saan ay kaya hindi na po niya kailangang sumagot, manahimik na lang siya. Kasi nga sabi nga niya dito sa verse 4 ay ako'y hamak, walang kabuluhan, wala ako'y sasagot, bibig ay tatakpan. Pagpapakita na kung saan ay sinabi nga po niya, he becomes still. Naging tahimik po siya. At andun nga po, he was not quite ready to give up his claim. Ano? Kumbaga, andun nga po, na andun sa kung saan ipinakita niya na yung nangyayari sa kanya ay pagpapakita na kung saan ikalooban ng Panginoon at maluwag niyang tinatanggap sa kanyang puso. Kaya po tayo, pag dumadaon tayo sa mga ganong pagkakataon, kung tayo po ay nagmamature na, nagmamature spiritually, nagmamature sa edad, at habang tayo nag-aaral ng kanyang salita, matatanggap lang natin lagi ang kanyang kapahayagan sa bawat isa sa atin at doon po tayo tumitibay. Ano po, hindi po tayo matitilan. Kaya nga po yung makikita natin na si Lord ay yung God of control, God of order, God of peace, at yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi nga po dito nga po sabi nga, Hobia was coming to a realization that is mysterious and perplexing suffering has not been mystery of God. Ito yung misteryo ng Diyos sa kanya, and that through it all could be trusted. At doon po yun ay nagkaroon siya ng tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano po? At dito po sa verse 6, sabi nga po dito, nung verse 6, buhat sa ipo-ipo, sumagot si Yahweh. So ito yung the Lord spoke to Job. Ito yung pangungusap ng Panginoon kay Job. In order to bring Job to complete submission to his lordship and ways, God continued his argument. He wanted to overcome Job's remaining resistance and to lead him into full realization of his love. Ayan, makikita po natin na kung saan ay gusto ng ating Panginoon na mapagtagumpayan ni Job sa pamamagitan ng kanyang natitirang lakas na pangunahan siya para makita niya yung full realization kung paano siya kamahal ng ating Panginoon. This loving persistent on God's part reveals His patience, mercy, and genuine care for His suffering people. Kaya nga po makikita po natin, pag tayo po pala ay nakakaranas ng mga persecution, trials, kung tayo ay nasa defining moment, doon po ay mararanasan natin yung care and love ni Lord. At totoo po na kung saan, ma-appreciate po natin yun kung andun nga po na tayo lagi ay nasa presence ni Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito pong ating mga platform, isang bagay na nakikita ko, Lord, lalo akong tumitibay, lalo akong binibigyan ng tatapang ni Lord, lalo akong pinakikita ni Lord na yung kung gaano siya, kung gaano kaliit ang harap ako sa harapan niya at siya kung gaano kalaki. Kung paano sabi nga po, yung kumbaga nalalaman ko ng pagkakilala sa kanya, paglilingkod sa kanya, ay kakaunti pa pala.
sa mga bagay na hindi ko pa nauunawaan mula sa ating Panginoon. Ako po ay 25 years na naglilingkod, pero habang tayo po dito sa mga platform natin, kasi verse by verse na may meditate po natin ang salita ng Diyos, at doon ko nakikita the power, yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Abot pa yung kable. Ay doon po natin pa makikita at nauunawaan. Mas maganda yung nakatagilid para kita-kita yung Ma'am Risa, good morning. Pakinig po, please. Pwede. Thank you. Good morning po. Welcome po, Ma'am Riza. Ayan. So, ayan po. Makita po natin, mga kapatid, na the loving persistent on God's part reveals patience, mercy, and genuine care for His suffering people. Kaya po, mga kapatid, pag tayo mayroong mga problema, angkinin natin. Pag tayo may sakit, angkinin natin. Andun nga po na kung saan ipinadadama ng Diyos, narariyan siya. Hindi niya tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Kasi kung babasahin natin, kaya nga po mahalaga mga kapatid na tayo nagbabasa ng paulit-ulit ng salita ng Diyos. Kasi yung mga pangako niya, angkinin po natin, gaya nga po na sinabi sa Roma 8:28, sa lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasama natin gumagawa. So, sa panahon ng ating persecution, trial, sickness, kasama natin ang Diyos. Ano po? Kaya yun po yung dapat nating panghawakan. Ano po? Sabi po dito, verse 8, ako pa ba ang ibig mong ilagay sa masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? So dito po, would you condemn me? Sabi nga ng ating Panginoon. Hope contention ang intention po dito ni Hope was innocent and that God had been unjustly punishing him. Nakita po natin kasi yun, brought him close to condemning God. Ano po? Dito po, makita po, sabi, Hope contention was that he was innocent and that God had been unjustly punished him. Kasi po sa naranasan po niya, ito po sa unang chapter ng ating pong pag-aaral, dito po sa chapter 19 verse 6, dito po ay yung sinabi po niya dito na kung saan ay dapat din yung malamang ang may gawa nito ay ang Diyos, inumangan niya ako ng bitag na sa palibot. So, dito po ay yung habang sa early conversation niya sa kanyang mga kaibigan, na kung saan dito pa lang kilala na ni Job ang Panginoon. Na kung saan ay doon nga po, na kung saan ay pinakita niya na kung gaano siya kakilala na kung saan ang ating Panginoon at alam niya na hindi lang yung kung saan ay kinokondem siya ng Panginoon sa panahon ng ito na kung saan ay siya po ay may mga sugat. Kundi andun nga po, lalo pa siyang naging malapit at nakilala pa niya lalo ang ating Panginoon. The Lord now asked him specifically whether he would continue to assert his limited perspective of God's administration of the world of the cause of rejecting His justice and goodness. So ipinakikita po dito na kung saan ang Diyos po natin, mga kapatid, ay yung kanyang katapatan. Dumadaan tayo sa mga pagsubok, pero yung ikalooban ng ating Panginoon. Na kung saan pagpapakita, na kung saan ay meron kasama natin siya, nagmamahal siya sa atin, inaalagaan niya tayo. Yun pag dumadating po tayo sa ganung mga sitwasyon ng buhay po natin. Kasi nga po, ito po ay kumbaga ay nasa pagpapakita ng trust and faith natin sa Kanya pag dumadaan po tayo. Ito yung panahon na kailangan kumbaga makita natin kung gaano tayo nagtitiwala, kung gaano ang antas ng ating pananampalataya at yung spiritual frequency natin ay gaano katatag. Kaya nga po, sa kagaya ni Job na ating pinagninilayan, nakita po natin yung karakter kung ating pong nasubaybayan mula po sa chapter 1 hanggang chapter na ito na meron tayo, kung ano meron si Job na dapat natin tularan at dapat po natin example sa atin para po tayo ay maging patuloy na maging matatag at hindi maalis yung naranasan pa natin yung love and care sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, sino ba? Sabi nga po dito ay hindi natin pwedeng i-condemn sunod. Ako pa ba ang ibig mong ilagay sa masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Diba? Hindi po dapat yun. Kaya nga sino tinatanong to si Job, pero alam ni Job ang kanyang sitwasyon kung sino siya sa harapan ng ating Panginoon. Diyan po tayo sa verse 15. Sabi po, ang dambuhalang behemoth, isip-isipin mo, isa siya sa mga nilikha ko dito sa mundo, ay parang baka kung kumain ng damo. Sabi po dito, ang behemoth, isa kung saan ay pinakikita na kung saan ay parang daw po siya na kung saan ay hayop na hippopotamus.
ang description daw po nito ay parang yung hayop na hippopotamus. Alam po natin yung malaking bibig, malaking mukha, malaking ulo. Ano po? Na kung saan it's often identified as giant crocodile or as a whale. Ito daw po yung isang higante na kung saan ay parang buhaya o kaya ay parang kung saan ay yung whale o yung ano ba yun? Iba Tagalog sa whale. Basta yun po yung isang malaki na kung saan malaki ang tiyan yung whale. Ano po, papakita yun po yung description. It's often identified as giant crocodile or whale, but this illustration, God emphasized that if Job could not subdue the great creatures of the world, then he was in a position to question and counsel the God who had made this creature. So, wala nga po tayong karapatan kung paano ang Diyos inumikha ng mga bagay na malalaki na kung saan ay pinakikita dito na kung saan ay siya yung lumikha ng mga bagay na kung saan ay sapagka na-amaze po tayo sa kanyang mga nilikha. Ano, halimbawa na nga lang po, okay, wag na tayo pumunta doon sa malaking hayop. Yung creator, yung environment na ating nakikita sa paligid. Kung tayo nakakapunta sa iba-ibang lugar, na kung saan makikita na tayo ma-amaze tayo sa mga nilikha ng ating. Yun na lang. Tingnan natin, walang tao. May mga human-made na mga kung saan makikita natin, pero iba yung talagang kung saan ay delikha ng ating Panginoon na napupuntahan po natin. Ano po? Like, take for example, ayun nga po, na-amaze ako doon sa first time ko nakarating ng Boracay. Mula po ako sa pagsakay sa aeroplano, pagsakay hanggang nasa Himpapawid. Yung bang appreciate mo, di po baga, yung pagkaraniwan na nakakasakay sa aeroplano. Ano po? Kahit yung aeroplano, yung po bagang pag-take off ka lang ng eroplano, na kung saan makikita po natin, di ba, dahan-dahan lang sila. Yung mga bagay na yon ay ma-appreciate mo. Yung po bang dahan-dahan siyang gaganyan, natatakbo pag-take off na siya, tapos bigla siyang gaganon, na kung saan isa ka pa makikita natin yung paglipad ng eroplano. Ano po? So, ito po isang bagay na kung saan ikahanga-hanga, na kung saan ibinigay sa ating Panginoon. At lalo na pa, pag ang isang airplane na sinasakyan mo ay naka-steady lang siya, na lumalan, na tumatakbo sa itaas ng mga ulap. Di ba makikita mo yung creator na parang bulak na kung saan nakalatag na kung saan dinadaanan ng eroplano. So, dito po, makikita po natin yung creator, yung nilikha ng ating Panginoon. At yung karagatan, nakita po natin na kung saan naranasan ko po, it is by grace na kung saan ay kahanga-hanga talagang sabi ko, hindi po ako, yung po aking pagpupost ang karanasan ko yun, hindi para magmalaki, kundi ina-appreciate ko ang Diyos na kung saan nagbibigay sa atin ng biyaya at pagpapala. Na kung saan doon sa pagpunta mo sa mga lugar, tayo bilang isang Christian, makikita na po natin how we appreciate God, His creation, sa kanyang mga nilikha. Ano po? Yung bang feeling mo talaga na, Lord, salamat. Lagi na nasasabi mo, Lord, salamat, ang ganda na nilikha mo. Nandun na kung saan ay, kumbaga, ay yung mga karanasan mo, minsan hinagap sa sarili mo, hindi mo maasahan na kung saan ay ibibigay sa'yo ng Panginoon. Personally, kaya nga po ako ganito, na kumbaga, sabi ko, pag nag-o-offer talaga, pag ito'y kay Lord, talagang sabi ko, yan, nag-offer po tayo, meron na naman po tayong gawain na 3 a.m. Mahirap sa akin ang gumising, matako po ako sa tulog is life sa amin, pero dahil nag-open ng ganung gawain, ay praise God, nagigising po ako. Praise God, may nagigising, may nagri-ring, at pag isang ring na yun, ay, may gawain si Lord. So, tayo kakaagad, dahil kay Lord yun. At yun ang isang bagay, nakita ko, kaya si Lord ay nagbibigay ng biyaya at pagpapala sa mga ganung bagay. Alam niyo po, yung pagpunta ko ngayon sa Boracay for 2 nights, 2 nights at saka half day, biyaya po yun ni Lord. Wala po akong gasto sa amin pong plane ticket at sa amin pong accommodation. Which is, sabi ko nga po, yung pong aming tinirahan na hotel sa lugar na first class pa, meron pang kasamang breakfast. Lord, alam niyo po, sa pagpasok pa lang sa hotel, Lord, salamat. Pagpunta sa pre-breakfast, sa pre-breakfast, yung libreng breakfast. Alam niyo, naranasan ko na naman po yung mga ganung bagay. Ano po, yung bagang ang daming pagkain. Ito yung corner ng rice. Ito yung may white rice, may iba-ibang may java rice, may fried rice, may white rice. Tapos sa ganung lugar na kung sa iikot kang ganon, andun yung mga tuyo, pag breakfast na, andun yung tuyo, dilis, pritong itlog, iba-ibang klase na luto na itlog, may upside down, may boiled egg, may ham. Tapos iikot ka sa ganung bagay na andun naman yung pastries, yung mga iba-ibang klaseng tinapay na kung sa iikutan mo. Andun yung coffee, andun yung lahat ng drinks na bibigyan. Andun yung mga prutas na kung sa isang corner, lahat ng klase ng prutas andun. So it's amazing
na kung saan lahat ng ito ay pribilehiyo binigay sa akin ng Panginoon. Sa anong paraan, yung pong aking best friend, sila po ay kami po ay, sila po yung naging daluyan. Na kung saan kami po ay magkakasama dati, colleagues po kami, magkakasama kami sa isang departamento sa ospital, pare-pareho po kaming midwife. Nagtrabaho po kami doon ng 4 years at dumating yung panahon, nagkahiwa-hiwalay kami, nagpunta ng abroad, yung isa nag-for good na. At salamat dito sa social media, na kung saan dito po kami nagkatagpo-tagpo muli. At yan, ibang taon na po kami, yearly, nagkakaroon po kami ng bandingan. Once or twice a year, nagkakaroon kami ng bandingan na kung saan minsan pupunta kami, nag-staycation lang kami sa hotel dyan sa Batangas. Kung alam po na yung Pontipino, ayan sila Pastora, ay si Ma'am Arisa sa Pontipino, nag-stay po kami doon ng ilang nights. Doon lang sa swimming pool kami. Meron kami doon sa kung saan another, doon sa another resort sa Batangas din po, sa Talisay. Ano po, doon po. At sila naman din, pumupunta din sa akin. May time na sila naman ang pupunta dito. Meron po kaming transient house, ano po dito, mag-i-stay kami. Pupunta kami doon sa mga scenery dito po sa amin. Meron po dito sa amin sa Laguna na kung saan ay ipapasyal ko sila doon sa mga lake. May mga lake po dito, magandang puntahan. So, ganun po, vice versa. Meron dito mga falls, na doon po, vice versa. At dito po sa pagkakataon ito, yung isa ko kasi nga, kami po, yung isa kong, tatlo kami, yung isa balo na, pre na siya, malalaki na yung mga anak, may sarili ng pamilya. At yung isa naman ay may business na kung saan ay taga San Jose siya. Ang business po siya, may poultry po siya, mayroon po siya sabi nga po, ang San Jose ay egg capital ng Philippines. So siya po ay may poultry. At yung kanyang ginamit, nag-free po siya po ay naglibre. Libre ang hotel, libre ang airplane ticket, na kung saan, ayun po ay sabi niya, kung parang freebie kung sa kanyang ginagamit na mga feeds niya sa patukan, na kanyang mga 200 sacks of feeds every month, meron po siyang freebie doon, na kung saan ay bibigyan siya ng tindahan na kung saan ay cheque, pipirmahan niya, may amount po at yun ang naipo niya, at yun po yung nagamit namin, na tinirit niya sa amin. So, yun po isang bagay na kung saan ay, Lord, salamat, dahil sa ganitong edad na kung saan ay meron ka mga kaibigang totoo, tapat, na kung saan ay hindi po tinitingnan na anumang bagay sa iyo, kundi yung talagang pagiging friendship po namin. May kanya-kanya kami group of friends. Kaya masabi sa amin, at meron ka naman na kung saan, ay di ba, iba-iba naman ang grupo natin habang may edad tayo, may iba-iba tayong grupo kasama at kaibigan. Pero meron kang the best. Kaya nga po kami pag nagkasama-sama, nagmamalakihan kami. Ay, sa lahat ng grupo, pinagmamalaki ko kayo, sabi ng aking kaibigan doon sa isa. Dahil sa tayong tatlo, iba yung ating samahan kaysa pagsasama natin ng kanyang ibang mga kasama. O di ba? Meron kung saan na ito ay para sa akin, gift of God, kaloob ng ating Panginoon, na kung saan ibinibigay po para po sa bawat isa tayo makaranas ng biyaya at pagpapala. Hindi lamang po naman sa financial tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Sa lahat ng aspeto, kung tayo po ay nagiging matuwid, puso natin malinis, wala tayong burden, wala tayong sama ng loob, isa po yun sa nakita ko. Pag ikaw po ay kumbagay, wala kang kinatatakutan, wala kang galit po o sama ng loob, lagi kang matapat sa kauling ng Panginoon, isa po yung nakita ko na kung sa'yo, kaya ang kapalit ni Lord sa iyo ay isang biyaya na kung sa'yo na maa-amaze ka pag po ikaw ay nangyayari po yung bagay na iyon. Ano po? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito, who must trustfully submit to God, rule over the universe and the affairs, the humankind, and the lives of His followers. So, we must trust God and maintain our faith in God, both during the sufferings and affliction of life and during the times of blessing. So, ito po yun. Kasi nga po, sabi nga po dito kung saan ipinakita na si Hope, sabi nga po ay hindi nga po natin, kumbaga yung nilikha ng ating Panginoon dito sa mundo ay para bakang kumakain ng damo. Ito, kumbaga ipagpapakita na kung saan hindi po natin matatarok ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero, mararanasan natin yung kanyang love and care sa bawat isa sa atin. Basta lang tayo po ay sinusunod natin siya, nagiging matapat tayo sa kanya, patuloy na yung tayo ay walang marmoring sa nagaganap sa buhay po natin dahil yun ang kanilang kaloob. Basta't yung pagsunod, sabi nga po, isa sa mga bagay na nakikita ko sa pag-meditate ko sa salita ng Panginoon ay tayo po ay yung sabihin mo naka-online. Ayokong baga ay tayo po ay sumusunod lagi sa kanya.
At gawa ng tayo nga po ay isang bagay, isa kung ating isa-summarize po ang ating sabi nga po, obedient is better than sacrifices. Sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, yun po ang mahalaga sa aking experience sa 25 years ng ministry, pagsunod sa ating Panginoon, ay makita po natin na kung saan ay mahalaga sa bawat mananampalataya at mga lingkod ng Diyos yung sinusunod natin ang ating Panginoon, malinis ang puso natin, mga pananalita natin. Of course, minsan ako nga po ay hindi naman tayo talagang perfecto. Pero sabi nga po, andyan ang ating Panginoon, 1 John 1:9, na kung saan ito alam natin tayo nagkakamali, abay repentance. Andyan ang mga salita ng Diyos na lagi magkukorek, lagi magtuturo, lagi magre-rebuke, at ang pagsunod ay napakahalaga. Ano po? Kaya nga po, ito'y isang blessing sa atin na kung tayo nakakaranas ng affliction, ay isang biyaya na kung saan para sa atin. At yung realize natin kung tayo po ay tunay na may malalim, malawak, at patuloy na meron tayong pananabik na makapaglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you so much for your goodness and faithfulness to each and every one of us. Tunay nga po, O Diyos, na minsan hindi namin matarok ang iyong mga ginagawa sa buhay po namin. Pero salamat, andyan ang banal na espiritu na siyang tunay na nagtuturo sa para maunawaan namin ugad ang mga bagay na kung sa'y nararanasan namin dito sa aming pansamantalang pamumuhay sa mundong ito. Lahat ng ito ugad, iniloloob mo at salamat dahil malayang-malaya kami, Ama, na nakapag-meditate, nakakapag-aral, nakakapag-nilay ng iyong mga salita. Ito po'y kalayaan namin na bigay mo sa aming Panginoon. At andun nga po, Panginoon, yung hiwaga mo, Panginoon, ay patuloy na sa aming pakipagrelasyon sa iyo, ay nauunawaan namin ang mga hiwaga mo iyon, O God, in the name of Jesus. Kaya po, Ama, salamat sa biyaya ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon, na samahan, gabayan, at patuloy na yung ikaw po ang Diyos na patuloy na mapaglingkuran namin ng buong puso at buong kalakasan. Lord, ang aklat na ito ni Job, Panginoon, ay tunay nga po na ito po ay sa bawat isa sa amin. Sa bawat pagninilay po namin, Ama, sa bawat chapter and verses, nangungusap ka. Personally, nagkakaroon ka nga po sa akin ng pangungusap at salamat at patuloy ka po namin nakikilala, O God. Lord, thank you po, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid. Kami po 16 dito na kung saan ay tinatanggap ka po namin sa bawat lugar na naroon sa aming mga tahanan. Kaya po alam namin, Ama, na ang kapangyarihan mo sumasa amin. Lord, i-bless mo po ang aming kapatid na Sister Bernida, nasa ibang bansa. Comfort, peace, ibigay mo po sa kanya yung spiritual strength, physical strength, ibalot mo po sa kanila, Panginoon. Sa buhay po ni Sister Bernardita, patuloy na kalakasan, pag-iingat, sumakanya po, God. In Jesus' name, we are declaring it in the name of Jesus. Mahalaga po sa aming Panginoon magdeklara. At kung naman bukas ng aming bibig, ito po may kapangyarihan. Kaya po, Ama, bless her, O God, in every aspect of her life. Same thing with Just Beverly, Panginoon. Bigyan mo po ng patuloy na kung sa'y karunungan, patuloy na kaalaman, patuloy na tapang, Panginoon, sa mga na-encounter niya sa buhay, Panginoon. At someday, Panginoon, sa araw, Panginoon, makikita ng kanyang mga kasamahan, Panginoon, sa kanyang tahanan, na siya yung nag-iilaw at asin, na kung sa'y merong kasama sila sa tahanan, O God. Salamat po sa buhay ni Sis Billie Jane, Panginoon, at ang dalangin din po namin, i-bless mo ang kanyang sambahayan, i-bless mo ang kanyang partner in life at ang kanyang mga anak, mga mula po sa may edad hanggang sa pinakambata. Ikaw po sasama, gagabay, papatnubay, ang mga samot hindi ng kapatid namin, ito alam mo yun, ang kanyang mga mithiin, Panginoon, alam mo po yun. Kaya po, Ama, in your mercy and grace, magkaroon po ito ng kaganapan sa kanya. Lord, salamat po. Hindi po ako nagsasawang pasalamatan. Purihin ka sa buhay po ni Sis Andrea, Panginoon. Ang nanay ng mga platform namin, Panginoon, na kung saan ikaw po ang Diyos na magpapala sa lahat din po ng aspeto niya. Yung kalakasan, pag-iingat, proteksyon sa kanyang katawan lupa, Ama, ay sumakanya po lagi, Panginoon. Lord, thank you po sa buhay po ni Sir Rene Tuayon, Panginoon. Most of all, mas kilala mo po siya kung anong kanyang mga pinagkakaabalahan. I-bless mo po siya, Panginoon. Ingatan, proteksyonan, mula ulo hanggang talapakan. We apply the blood of Jesus to cover him with your patuloy na balutin mo siya, Panginoon, in the shadow of your wings, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa. Same thing with Ma'am Risa, Panginoon. Salamat sa buhay niya, sa lahat ng aspeto kanya pong ginagawa, sa lahat palaging sa kanya sila po laging nasa on the go. Kaya pagpalain mo po
Panginoon, na lagi nilang pagpunta sa kung saan lugar-lugar. The divine covering protection will always be upon them. Yung mga sasakyan nila, Panginoon, sa paglisan pa lang kanilang mga tahanan, balutin mo na po. The wall of fire protection will be upon Sis Ma'am Risa at sa kanya po mga company, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapagaling mo na ang po namin. We are declaring, oh God, kay Sister Beber, Shirley Kasupanan, Panginoon. Lord, we are declaring healing upon healing will be upon her, God. Ikaw po ang nakilang manggagamot niya, Panginoon. Yung mga prosedur na ginagawa sa kanya, kasakapanin mo ito upang patuloy, O God, na yung mga cancer cell ay mawala sa kanyang katawan at magkakaroon po na po, Diyos, tutubo at lalago ang mabubuting cell sa kanyang katawan, Panginoon. In Jesus' name, Lord, I apply the blood of Jesus from the crown of her head to the sole of her feet upang ang kagalingan, kapayapaan, inner peace, inner joy, and inner strength will be upon her in the name of Jesus. Salamat po, O God, sa buhay po ni Sister Benita, Panginoon. Siya doon po ay iyong pagpalain, kabayan, samahan, sa lahat ng aspeto na kung saan meron po siya, Panginoon, na ginagawa. Ang kabalahan po niya, kasama ka po niya, O God. Patuloy na ingatan mo, kapatid namin ito, Lord, in the name of Jesus. Siya nga po pala yung kapatid namin na kung saan ay patuloy na gumagawa pero nakikinig na yung mga salita. Nasa ibang bansa pero nakakasama po namin siya. May employer siya pero meron po siyang oras at panahon na makinig sa ganitong mga gagawin. Kaya thank you so much, Panginoon. Same thing with Sis Veronica, Pastora Shirley, Lord, in the name of Jesus, Lord, salamat po. Kami magkakapatid na magkakasama sa gawain ito. Bless them, O Lord, in every aspect of their life. Whatever they need, ikaw po ang magsusupply, O God, in the name of Jesus. Kay Sister Lea Lisel Liban, Panginoon, kay Kelly Ann, kay Inding ko po, Panginoon, kay Sir Samson Agasid, kay Sir Arturo, Panginoon, kami po'y magkakapatid at kami mga anak mo, God. Ikaw po yung sentro ng buhay po namin. Kaya po, Ama, sa pagiging sentro ng buhay po namin, tutugon ka sa aming mga panalangin at hiling, O God, in the name of Jesus. Salamat po, O God, na kung sa ikaw po magpapala at magbibigay ng kaloob sa mga bagay na hinihingi po namin sa mga needs po namin. Pwede po kay Ma'am Annalyn, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po na kung saan ikaw ang Diyos, na kung saan ay mapagpalang Ama sa iyong mga anak at patuloy, O God, kasihat samahan mo si Ma'am Annalyn sa kanya pong mga adhikain pa sa buhay na makapaglingkod sa iyo, God. Alam ko to believe, Father, na meron kang nakalaang biyaya at pagpapala sa buhay niya at matuklasan niya po ito at makamit niya ito on your own perfect time, O God, in the name of Jesus. Salamat po sa buhay ni Sir Samson Agasid, sa kalakasan na ipinagkaloob mo po sa kanya. Patuloy na nga po, O Diyos, na ang kanyang kasiglahan in spite of her kung saan ay disability, andun, nakikita po namin spiritually at malakas po siya, Panginoon. Kaya salamat sa buhay mo niya, patuloy mo siyang palakasin, O God. Siya po, O God, alam ko na kung saan ay patuloy na kung saan ay nananalangin para sa kanya sa bayan, in spite na kung saan ay meron po siyang shortcoming physically, but somehow spiritually, nagiging malakas po siya. Lahat ng ito, Ama, ay papurit pa sa salamat ang ibinabalik po namin sa iyo, God. Salamat dahil itong naisin mo. In all things, give thanks to God. Sa lahat ng bagay, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Patuloy mo palaguin ang gawain ito na spiritual mentoring, O God. Patuloy na dumami ang ma-born again. Patuloy ang nadumami ang makakilala sa iyo. Patuloy na ikaw po ang Diyos na kung sa'yo makamangyarihan, tatawag pa ng mga kaluluwa. Dahil meron po kaming kalaban na kung saan ay naandito, kami manira, magwasak, pumatay, pero salamat. Nariyang kang Diyos na bigay mo sa amin ay buhay na ganap at kasaya-saya at yung pinaranasan na po namin sa aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na amin na pinagdinilayan. All the glory is yours, Lord of Father, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God, sa iyong papurit pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Thank you po.